Breaking news! Pilipinas, hindi pa kailangan ng tulong ng US sa gitna nito na patuloy na pangharas ng mga barko ng China. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahagi ng 200 plus na ambulansya sa buong ospital ng Pilipinas. Ito ang atin tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisa na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Dahil sa patuloy na pangharas ng mga barko ng China sa bawat resupply mission na ginagawa ng bansang Pilipinas, pinapaputukan pa ng mga water cannon at pinangga pa nga ang ating mga barko. At ito na nga ang resulta, nagkaroon ng sira ang ilan sa mga barko ng Pilipinas. Ayon pa sa nakalat nating informasyon, ang insidente ay nangyari sa Bajo de Masinloc na kung saan inaangkin na ng China ang teritoryo na pag-aari na ng Pilipinas. Ang Bajo de Masinloc ay isa sa mga teritoryo pa na pag-aari ng Pilipinas na sakop nito. Pero inaangkin ng bansang China kahit walang legal na batayan na kanila ito teritoryo. At ayon pa nga dito, napakalayo ito sa kanilang mga teritoryo na malapit sa China. Subalit napakalapit ito sa bansang Pilipinas. Ilang milya lamang ang layo nito sa teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero bakit naman ang bansang China inaangkin na napakalayo pa ito sa kanila? Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang bansang China ay gumagawa ng mga artificial na isla sa West Philippine Sea na kung saan sinabi ng mahal na Pangulo na lumalapit na ang artificial na isla ng China sa eksklusibong economic zone ng bansang Pilipinas. At ayon pa nga umano, dahil sa mga insidente na pagpaputok ng water cannon sa dalawang barko ng Pilipinas at binangga pa nga ang mga barko ng Pilipinas na kung saan nasira ang mga barko nito. At ayon sa nakalat nating impormasyon, nasundan pa ang mga insidente na ito. Ayon pa kay General Romeo Bronner Jr. para sa ating Philippine Navy, sinundan ng mga barko ng China ang isa sa mga barko ng Philippine Navy na BRP Laguna na patungo sa Pag-asa Island. At ayon pa nga umano, hindi bababa sa 10 maritime militia vessel ng China ang umiikot sa West Philippine Sea ngayon. Ayon naman sa ating Philippine Navy o Armed Forces of the Philippines, magpapatuloy ito sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea para sa kaligtasan ng ating mga mamamayang Pilipino. Lalo na ngayon, mas lagiging agresibo ang mga aksyon ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ayon pa kay General Romeo Bronner Jr., hindi pa panahon para i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng bansa sa United States sa kabila ng pag-atake ng water cannon ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa sa kanya, ang Mutual Defense Treaty ay isang 7 taon nang gulang na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at US na nagbubuklod sa Washington upang ipagtanggol ang Maynila mula sa anumang agresyon. Ayon pa kay General Romeo Bronner Jr. na sumaling misyon ng resupply noong linggo, ang China ay nakakibahagi sa tinatawag na Grayson Tactics na tumutukoy sa paggamit ng mga di-militar na paraan upang makamit ang mga layunin at ang pampolitika. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, matagumpay na inaihatid ng ating Philippine Coast Guard ang mga groceries at mga food pack para sa ating mga kababayan na nakatira sa isla sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano, ang pag-atake ay nagtutulak sa gobyerno ng Pilipinas na maghain ng isa pang diplomatikong protesta laban sa China at ipatawag ang ambasador nito. Samantala, General Romeo Bronner Jr. at Chairman ng US Joint Chief Staff ay nakipag-usap kay Bronner sa telepono hingil sa mga pagtatasa sa kapaligiran ng seguridad sa riyon, kabilang ang mga aksyon ng China laban sa misyon ng resupply ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Tinalakay din ng mga pinuno ang mga mutual defense strategy, security interests at mga pagkakataon para mas mataas na kooperasyon militar, kabilang ang pagpapahusay ng kooperasyon pandagat at pagpapabuti ng interoperability at pagbabahagi ng impormasyon at pagtaas ng pagsasanay ayon kay Joint Staff Spokesperson Navy Captain Jerel Dorsey. At dahil sa mga pag-atake ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas, maraming bansa ang nagbigay ng pagkabala. Kabilang na nga dito ang Britain na tinatawag nitong hindi ligtas na dumadami na taktika na ipinakalat ng mga sasakyang pandagat ng China
laban sa Pilipinas. At ayon pa nga umano, kailangan sumunod ng bansang China sa 2016 Arbitral Award Proceeding na legal na may bisa sa magkabilang partido. Bakit kasi hindi ito sinusunod ng bansang China? Hinaharas pa ang mga barko at ang ating mga mangingisdang Pilipino kahit nasa loob lang ito ng eksklusibong economic zone na bansa. Ang gusto ng China, sila lang ang pumasok sa ating mga teritoryo. Kapag tayo ang nakapasok sa kanilang mga teritoryo, ay gagamit kaagad ng dahas ang mga barko ng China at paputukan ng mga water cannon. Samantala, sila ay nakakapasok din sa ating mga teritoryo. Subalit hindi ito ginagawa ng Pilipinas ang mga ganitong pag-atake, lalo na sa mga barko na hindi naman dapat ginagawa ng isang bansa, lalo na't kalapit nito. Dapat magtulungan lang ang mga kalapit na bansa, hindi dapat nag-aaway. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo? Kailangan na ba ng tulong ng Pilipinas ng bansang Amerika sa ginagawa ng China? At sa iba pang mga balita, Pangulong BBM, ano na? Natutulog ka ata? Nagsitaas na ang mga bilihin. Ano na ang iyong gagawin? Mukhang hindi mo alam. Yan palagi ang naririnig natin sa ating mga kababayan. Ang ibang alam kundi bantayan ng Pangulo at bantayan ang ginagawa ng mahal na Pangulo at sitahin ang ginagawa na para sa bansa. Ayaw ata umunlad ng bansang Pilipinas ng ibang mga Pilipino. Kaya puro puna na lang sa bawat ginagawa ng gobyerno. Ito mga kababayan, panoorin natin ito para sa lahat na hindi alam kung ano talaga ang ginagawa ng mahal na Pangulo para sa ating bansa. Year, no? And this is another good news for next year, 1,000 PTVs po ang aming gawin. Now, we only have 2,000 municipalities, di po ba? So we will assure you, this is our solemn pledge, the pledge of the President nung sinabi niya dapat dalhin sa mamamayan ang serbisyo, no? At there is no other way of bringing that than the ambulances that we have. No? Kung makikita nyo, yung aking phrase na ginawa ay panata sa bayan, biyaya sa mamamayan. Ito ang panata namin sa termino po ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Tayo po ay magbibigay sa lahat ng munisipyo ng at least isang patient transport vehicle. At pag pinalad tayo, makaka-second round pa tayo. No? So, we want the government to be felt sa grassroots. At alam natin, yan naman hulagi ang situations. I required the presence of the mayors because sila po ang talagang frontline, and this is a special event for you, for the mayors, na meron ho tayong nakukuha sa gobyerno na wala hong strings attached. Isa lang po ang kailangan namin, pakialagaan naman po. Nakita niyo naman po, gwapong-gwapo. No? Kamukha po ng mga mayor na tatanggap na to. Ang hint lang natin na ito ay para sa Pangulo, yung PBBM.